Hi guys! So since marami pa rin nagtatanong kung paano ako naging virtual assistant or freelancer, let's talk about it. Again, I'm Zai Academia and I'm a freelancer and digital product seller. So pag-usapan natin kung paano nga ba ako nagsimula. So story time, dati is nasa BPO pa ako. So sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko try mag-work from home? Kasi pag work from home ka, hindi mo na kailangang mag-commute, hindi mo na kailangang makipagsiksikan, ganyan, para lang makarating ka dun sa office mo, ganon. Then, sabi ko, itry ko na lang yung freelancing, ganyan. Pero, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So, nagtry ako mag-direct clients and actually, meron akong na-try, like, project-based lang siya. Pero 3 or 4 months lang. And then after nun, wala na, maghahanap ka na ulit ng panibagong client. And sobrang hirap. Ang hirap talaga maghanap ng direct client. Dapat massive amount of applications yung sinasubmit mo every day. And then, kailangan consistent. At saka dapat may portfolio ka, ganyan. Since baguhan pa lang, hindi ko alam kung anong lalagay ko sa portfolio ko talaga. Kasi nga, hindi pa naman talaga ako nakakapagsimula sa freelancing, ganyan. And then, yung na-try ko pa is project-based lang siya, ganyan. So, may iba't ibang hinahanap silang, may iba-ibang skills silang hinahanap. So, ang ginawa ko is nag-apply ako sa agency. Now, yung agency na meron ako ngayon is yung 5-star VA. So, nakita ko lang sila sa TikTok and then nag-apply ako and then ayun, luckily 6 months na ako ngayon. So, ano nga ba yung application process na ginawa ko para maging virtual assistant kay 5-star VA? So, first is pumunta ako sa website nila, which is 5starva.com, ayan. And then, nag-fill out ako ng application form, nag-upload din ako ng resume, and then, yun lang. After nun, kinontak nila ako or in-email nila ako para sa online assessment. Yung online assessment, yun yung initial online assessment para ma-check nila if qualified ka. Meron yung 40 items, so dapat mapasa mo yun. 36 correct answers out of 40. So, yun yung passing. And then, after that, initial interview na. Doon sa initial interview, actually, sobrang dali lang niya kasi tatanong lang nila sa'yo yung, like, tell me about yourself, ganon, and mostly sa specs and kung ano yung workstation mo, ganon. As in, sobrang dali lang ng initial interview. And then, after ng initial interview, actually, nagkaroon pa ako nun ng parang re-evaluation. Pero parang ganun lang din, na tinanong lang ulit sa akin yung tinanong sa akin ng initial interview. And then, yung mga specs pa rin ng equipment ko, ganyan. And workstation pa rin, ganun. And then, after nun, dun na ako, or proceed na ako sa final interview. Now, sa final interview naman, dun na yung parang makikipagdigmaan ka ng English mo. Charot. Pero doon na nila tatanungin kung ano ba yung mga weaknesses mo, strengths mo, or bakit ka qualified, bakit ka nila i-hire, ganon. Usual questions na sa final interview if na-experience mo ng mag-final interview sa kahit anong company, ganon. And then, after final interview, kapag napasa mo na yung final interview, doon na papasok yung client matching or client interview. Ipma-match ka nila sa client na match dun sa skills mo. So, for example, ako, galing akong BPO. So, parang ang pinocus ko is customer service or admin task, ganon. And then, iminatch nila ako sa isang client. First client interview, nag-failed ako. Hindi ko alam, siguro kabado ako ganon, tapos hindi ko din alam kung anong dapat ko ba sabihin. So, nag-fail ako dun sa first interview. Then, dun sa second interview, dun ko na nakuha yung client ko. Na ako na yung pinili ng client kasi every client, may i-interviewin silang 3 tao. So, ako, then may 2 akong co-VA na interviewin nila or applicant na i-interviewin nila if match dun sa standard nila or dun sa hinahanap nila, ganyan. And then, dun ako sa second client ko pumasa. Ngayon, after that, after mo mapasa yung client interview, dun na papasok yung training, which is 5 days
training. 5 days lang siya. So, parang itataha lang nila yung lahat ng dapat mong malaman. Basic information na dapat mong malaman about dun sa background ng client as well as dun sa nature ng business nila. And then after ng training, kapag napasa mo na yung training, then yun na, start ka na agad. Next Monday agad. Ganun kabilis. Kaya, nung nung time ko, hindi ko pa sure, pero parang hindi pa siya ganun ka laki nun, na parang hindi pa siya ganun kasikat. So, ang bilis nung process ko. Like, parang 2 weeks, ganun. Nakapag-start na agad ako, may client na agad ako, ganun. Pero yung iba ata parang inaabot na ng 6 weeks ngayon. Pero hindi ko lang sure kasi nga sobrang dami na rin naming VA. Pero naghahanap pa rin kami ng mga VA. So kung planning ka na maging virtual assistant or freelancer, pwedeng-pwede to sa'yo. Basta, if gusto mong mag-apply sa basta if gusto mo mag-apply sa agency namin, dapat meron kang work from home with graveyard shift experience. Work from home and graveyard shift experience within the last 6 months. Ganon. So, dapat 3 months minimum dun sa within the last 6 months. So, for example, ano ba yan? Today or right now, February pa lang, di ba? So, mga September ba? 6 months, ganyan. September, October, November, December, January, February, March. Hindi. October, November, December, January, February, March. Pwede na yon, ganun. September, pwede na rin. From September, dapat meron kang work from home at saka graveyard shift experience within September hanggang today. At least 3 months. So, within those months, dapat at least 3 months, meron ka na experience na work from home at graveyard shift. Kasi, non-negotiable yun. Yun yung requirement, pinakang requirement nila. And then, kung qualified or tingin mo qualified ka na meron kang work from home experience and graveyard shift, send me a message and I will send you all the details that you will need to do and also sa online assessment para hindi ka na rin mag-iintay ng email nila.